Ikaw ba ay isang taong mahilig magplano? Mahalaga ba na ang plano nating mga tao ay ating isinasubmit, isinasangguni at ipinagkakatiwala sa ating Diyos na makapangyarihan? At iyan po ang sama-sama nating titignan mula sa salita ng Diyos. Magandang gabi po sa atin lahat. Ito po ang TCFC Friday Devotion in the Word and in Prayer. Pero bago po tayo magpatuloy, let's come before God in prayer. Ama naming Diyos, aming Tatay na napakabuti, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pasasalamat ang aming handog sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan na patuloy mo na ipinaparana sa bawat isa sa amin. Ang iyong kahabagan, ang iyong awa, at ang iyong biyaya ay palaging sariwa bawat umaga. Ama, anuman pong hadlang, anuman pong karumihan, anuman pong kasalanan ang meron sa amin sa mga oras na to, ito man po, Panginoon, ay aming nasabi, naisip, pinagbalakan at isinagawa. Patawarin mo nga po kami, O Diyos. Pakalinisin mo po kami. Paging dapatin mo kami sa iyong harapan, O Diyos. Upang malaya kang makapangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang mga salita mo ay malaya naming mapakinggan ng malinaw at amin po itong maunawaan. At ito po'y aming maisabuhay. Panginoon, sa mga oras na to, sa aming pagdulog sa iyong harapan, amin pong itinataas ang aming mga kapatid na may prayer request sa iyo. Ito po ay sina Rachel Custodio, Narcisa Punsalan, Robert Cartensen, Sid Pitoral, Bennett Bakiran, Cecilia Trajano, Vicente Encelay, Myla Bendaña, John Matthew Diñoso, Joy Orbizo, Eva Erenea, Anthony Reyes, Romilin Balane, Angelita Alcantara, Candice Aguirre, Melda Mendoza, Trinity Ann Ambrosio, Arnel Aguirre, Francisco Ganzon, Jose Llenas, Kelly Mendoza, Adelina Dilig, Loida Garcia, Cristino Diloy, Rosana Velasco, and Gloria Martinez. Ganun din po, Panginoon, amin pong silang itinataas sa iyo. Ama, ikaw lamang po ang may kakayahan na umabot sa kanila sa mga oras na to, sa kanilang mga sitwasyon. Lord, anuman po yung kanilang prayer request, ito po'y aming itinataas sa iyo, Panginoon. Kung kagalingan, Panginoon, kung patuloy na pangunguna, Lord, ito po ay amin pong isinasubmit sa iyo. Lord, tulungan mo nga po sila. Pakahabagan mo nga po ang bawat isa sa kanila. Yung kagalingan na nagbubuhat sa iyo ay amin pong hinihiling para sa kanila. Patuloy na ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang kapayapaan sa gitna ng kanilang mga pinagdaraanan, Panginoon, ay patuloy po na ipagkaloob mo po sa aming mga kapatid na ito. Lord, ganun din po, ikaw na po patuloy na bahala sa amin pong TCFC New Building. Lord, patuloy pa po itong nasa last phase na po ito, Panginoon. Sa iyo po namin po itinataas at pinagkakatiwala. Sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, bigyan niyo po ng pagnanasa at kakayahan at resources ang bawat isa sa amin upang patuloy kami na maging kabahagi ng pagpapagawa ng aming pong church. At patuloy, Panginoon, na sa iyong mga salita na amin pong bubuksan sa mga oras na to. Ito'y mangusap, kumilos, at gumawa sa buhay namin. Maging sandigan, maging ilaw at tanglaw namin to sa aming daraanan sa mundong ito. Patuloy na ikaw ang madakila, mapapurihan at maitaas sa buhay ng bawat isa na sa iyo ay kumikilala at nagtitiwala. Sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Atin pong kunin ang ating mga Biblia at ito po ay buksan natin sa Aklat ng Kawikaan,
at sama-sama po natin itong basahin. Kawikaan, chapter 16, verse 9. Sabi po sa Tagalog, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sabi naman po sa NIV, in his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. So dito po, pinapakita po na tayo pong mga tao ay meron po tayong, mahilig po tayong gumawa ng magplano. Madalas po tayo ay naggagawa ng plano para po sa ating buhay at sa ating mga kinabukasan. Andyan po yung nagseset po tayo ng goals sa atin, kagaya na lamang po ng nagbibigay po tayo ng timetable. Halimbawa po, kapag 25 years old na, o kapag ikaw ay tumungtong na sa 25 anyos, ay meron ka ng isang maganda at maayos na trabaho, permanenteng trabaho, na kung saan doon sa trabaho mong yun, ikaw ay makakaipon ng pera, magkakaroon ka ng sariling bahay at lupa, at ikaw ay makakatulong na sa iyong pamilya. So, yun po yung sineset nating goals sa ating mga buhay. Meron naman, nagplaplano dyan na sa darating na bakasyon ay magta-travel sila, buong pamilya, kung saan man pong lugar na kanilang ninanais na mapuntahan at gawin yung mga activities na magkakasama sila bilang isang pamilya. Sa akin naman po, bilang isang nanay, ay gumagawa rin po ako, o nagplaplano rin po ako, gumagawa ng schedule para yung pong gagawin ko sa buong araw na iyon. Andyan po yung pinaplano ko kung kailan ba ako maglalaba, kung kailan ako mamamalansya, kung ano ang lulutuin ko para sa araw na iyon. At sa mga estudyante naman, ayan, sa mga nag-aaral dito, 'di ba? Sila po ay nagsusumikap na mag-aral, nagsusunog ng kilay para mabigyan ng karangalan ang kanilang mga magulang. Maging ultimo din po sa ating mga batang paslit, makikita po natin kapag tinanong po natin sila kung ano ang nais nilang maging sa kanilang paglaki. Maririnig po natin, sasabihin po nila, gusto kong maging doktor, o kaya gusto kong maging pulis, gusto kong maging engineer, gusto kong maging artista, o kung ano-ano pa man ang kanilang ninanais o ninanasa ng kanilang mga puso. Ito lamang po ay nagpapatunay na tayong mga tao ay maraming iniisip at maraming balakin sa buhay. Sinasabi po sa ating text sa Kawikaan 16:9 ay maaari tayong gumawa ng mga plano, balakin at layunin sa ating buhay. Ngunit mga kapatid, ang Diyos pa rin ang nagtatatag at pumapatnubay sa ating mga hakbang. Hindi ibig sabihin na mali ang pagpaplano. Ang pagpaplano nga po ay isang mabuting bagay na dapat na ginagawa nating mga tao. Kumbaga, pinaghahandaan po natin ang kinabukasan natin, o yung mga dapat nating gawin ay inihahanda na natin, ipine-prepare na natin. Ngunit ang ibig sabihin lamang po dito ay ang trust o ang tiwala natin o ang pagtitiwala natin ay hindi dapat sa sarili nating karunungan o sa sarili nating pangunawa at sa sarili nating kakayahan, kundi nasa perfect o perpektong patnubay ng Diyos natin inilalagak ang ating pagtitiwala. Ang mensahe ng Kawikaan 16:9 ay isang pagtitiwala at pananampalataya sa plano ng Diyos para
sa ating mga buhay. Ito ay pagpapaalala sa atin na kahit na tayo ay may mga sariling ideya, mga plano, balakin sa buhay, ay ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kapag po tayo ay gumagawa ng mga plano para sa ating buhay, ay mahalagang tandaan natin na ito ay hindi laging magaganap ayon sa ating sariling kagustuhan. Sapagkat may mga pagkakataon po mga kapatid na ang ating mga plano ay hindi gagana sa paraang ating inaasahan o ito ay hindi mangyayari sa paraan na ating inaasahan. Katulad na lamang po sa sitwasyon ni Apostol Pablo, sa naging sitwasyon ni Apostol Pablo. Gumawa po si Apostol Pablo ng plano, ng maraming magagandang plano sa paglalakbay upang maihayag niya ang mabuting balita sa lahat ng mga lugar na kanyang pinupuntahan. At nilayon ng kanyang puso na yung ibang mga churches ay kanya pong pasyalan, kanyang puntahan o bisitahin. Ngunit hindi lahat ay natupad dahil ang Panginoon ang nagtuturo sa kanyang landas. May isang pagkakataon po sa paglalakbay ni Apostol Pablo sa pagbisita sa mga iba't ibang churches na natamnan niya ng salita ng Diyos ay meron pong pagkakataon doon na hindi po sila hinayaan ng banal na spirito na pumunta o maglakbay sa lalawigan ng Asya. Sila po ay pinigilan. At ang nangyari po doon, may pagkakataon po na si Apostol Pablo ay nagkaroon siya ng isang pangitain na mayroong isang lalaki na taga Macedonia na humingi ng tulong sa kanya. At doon po, nakita po ni Apostol Pablo na yung sitwasyon na yun ay siya po ay itinuturo ng Diyos. Kumbaga, yung pong plano niya ay binago ng Diyos sapagkat nakikita ng Diyos ang malaking picture o malaking larawan na mas kinakailangan po o na itong taga Macedonia ay talagang dapat na mahayagan o dapat na mahatiran ng salita ng Diyos. So si Pablo po ay nung pinigilan po sila na pumunta sa lalawigan ng Asya, ay sila po'y sumunod sa Panginoon. Hindi po sila nagreklamo, hindi po sila nag-alsabalutan, kundi sila po ay nag-submit sa plano ng Diyos sa pamagitan ng banal na spirito. At doon po, nung sa pangitain niya na merong isang lalaki na taga Macedonia na humihingi ng tulong, ay kinaumagahan po, doon po ay naglakbay po sila patungo doon sa Macedonia. So, dito po ipinakita po ni Pablo na bagamat siya may plano, yung plano niya ay maganda naman po yung layunin, pero nag-submit pa rin siya doon sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon na huwag na siyang magpunta sa lalawigan ng Asya, kundi doon siya pumunta sa Macedonia at doon magbahagi ng salita ng Diyos. So, kapag po ang ating plano ay hindi natuloy, tulad ng ating mga inaasahan, ay huwag na huwag tayong panghinaan ng loob. But take comfort in knowing na ang Diyos ay higit na nakababatid at nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa atin. Sabi po sa Romans 8:28 o sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya
ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Mga kapatid, alam ng Diyos ang makabubuti para sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga na ang lahat ng ating mga plano at balakin sa buhay ay atin pong itinataas, isinasubmit at ipinagkakatiwala sa ating Diyos na buhay. Dahil sa Siya ang nakakaalam ng lahat at Siya rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Mga kapatid, meron po tayong iba't ibang sitwasyon na kinakaharap ngayon na ito po'y pwedeng nasa ating plano o ito po'y wala sa ating plano na nagaganap sa ating buhay. Pero pakatandaan natin kapatid, ang sabi po sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay nagaganap para sa ikabubuti sa mga nagmamahal sa ating pong Diyos. Kung ano man po yung ating mga sitwasyon sa mga oras na to kapatid, ating pong patuloy na pagtiwalaan ang Diyos sapagkat alam ng Diyos ang makabubuti para sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang magdadala sa atin doon sa kanyang kalooban sa buhay natin. Ang gawin lang natin mga kapatid, habang tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, ng mga problema na wala sa plano natin na mangyayari sa atin, ito po'y ating itaas, ating ipagkatiwala sa Panginoon. Dahil sabi po sa kanyang mga salita, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam at nakababatid ng magandang plano niya para sa atin, para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Isuko natin ang ating mga plano sa kanyang kalooban. Hindi po tayo nag-iisa mga kapatid, kundi ang Diyos ay actively involved sa ating mga buhay. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan, ng ating pang pagdadaanan pa in the future. Kaya, ginagabayan pati tayo ng Diyos sa landas na itinakda niya para sa atin. So, habang tayo po, yung mga plano natin ay hindi po nangyayari, yung mga plano natin ay wala, kumbaga, hindi nagaganap sa buhay natin. Mga kapatid, ito po ay palatandaan lamang na hindi ito yung ayon sa kalooban ng Diyos. Magtiwala tayo palagi sa Panginoon na kung ano man yung mga binabalak natin, kung ano man yung mga plano natin, ay number 1, isubmit natin yan sa Panginoon. Dahil siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, siya ang nakakaalam ng ikabubuti ng bawat isa sa atin. Salamat po aming Diyos Ama, sapagkat kami po ay binigyan mo po ng isang isip na para po kami Panginoon ay magplano para sa aming kinabukasan, para sa aming hinaharap. Lord, dalangin namin na yung mga plano namin ay lagi po naming ipasailalim sa iyong kalooban. Sapagkat Panginoon, kadalasan yung plano na ginagawa namin mga tao ay nagdudulot sa amin ng kapahamakan. Kaya tulungan mo nga po kami Panginoon, lalo na po kaming nagtitiwala at nananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami Panginoon na lahat ng aming mga balakin, lahat ng aming mga plano ay lagi ka naming sangguniin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon ng aming mga buhay. Lord, dahil ikaw lamang po ang tanging nakakaalam at nakababatid kung ano ang mas makabubuti para sa bawat isa sa amin. Panginoon, tunay po na hindi namin kaya kung wala ka sa buhay namin. Kaya patuloy, Panginoon, na amin pong hinihiling na lagi mo kaming samahan, lagi mo kaming pangunahan, Panginoon, sa aming mga buhay at patuloy na aming hihilingin
na ang kalooban mo ang siyang parating masunod, maganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa iyong piling Panginoon ay may kagalakan, may kapayapaan, may kaginhawaan, Panginoon. Kaya patuloy, Panginoon, na kami po ay bigyan mo po ng desire, ng pagnanasa, ng kauhawan, ng kagutuman, na palaging sa iyo, Panginoon, ay nagpapakanlong sa iyong malabay na pakpak, kundi sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay, sa bawat pagkakataon ay palagi kaming sa iyo tumakbo, palaging kami sa iyo ay umasa at magtiwala na anuman pong sitwasyon ng aming pinagdaraanan sa mga oras na to, ito po'y, Panginoon, ay dadalhin mo kami dun sa iyong mabuting plano para sa bawat isa sa amin. Sapagkat ang plano mo ay hindi kami para pahirapan, kundi ang plano mo, Panginoon, ay kasamahin mo kami doon sa langit, na kung saan, Panginoon, ay wala ng hirap, wala ng pasakit, wala ng pagluha. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat araw, sa bawat minuto ng aming buhay ay makapanatili kami sa iyo, na lagi mo kaming kakitaan, Panginoon, na kami ay handa, na katulad ng 5 sa 10 mga dalaga, na kami po ay laging may daladalang salita mo sa buhay namin, na lagi kaming handa na anuman ang mangyari, Panginoon, kami po ay laging may ugnayan sa iyo, lagi kaming nagtitiwala, at lagi yung mga salita mo ay binibigyan namin ng priority sa aming mga buhay. Lord, salamat sapagkat hindi naman namin magagawa ito kung hindi pa rin dahil sa tulong mo sa pamagitan ng banal na Espiritu na patuloy na gumagawa at kumikilos sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, patuloy na ikaw ang madakila, mapapurihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri, tanging kay Kristo lamang. Amen. Magandang gabi po sa ating pong lahat. And God bless us all.